sa susunod yung success about business. Pero sa ngayon po, focus po muna tayo sa health. And of course, significance. Significance is yung may pagpapasalamat sa'yo dahil natulungan po siya ng product. At marami po na mga kilala natin na talagang natulungan po ng ating product. Okay, so ito po yung Max International. So ang ating president si Sir Jim Estabralla, ang ating Max chairman si Sir Joe Boytiki, and they are both lawyers. So pareho po sila na mga magagaling na abogado. So ibig sabihin po legit po yung ating company, di ba? And syempre po ang ating pinagmamalaki sa Philippines, ang ating Vice President for Asia ng Max International, none other than Sir Joey Sarmiento. Okay, siya po ay 9-time re-elect chairman ng DESAP, which is Direct Selling Association of the Philippines, or yung tagahuli ng mga scammer. Ayan. So, ibig sabihin po, hindi po ito scam, di ba? Ating office sa Ortigas Center, Pasig City. We also have pick-up center sa Davao, sa Cebu, Tuguegarao, and training center sa Bataan. Okay, so ito po yung ating Health Advisory Council. Sila po, mga doctors po, magagaling po sila. Siguro ang mga usually kakilala natin, si Dr. Scott Nagasaudi are doctors, research, sa neurology, ayan, sa acupuncture and more. Okay, so nakita nyo po, ang Max International was established 2007. So Feb 2007. So ilang taon na po siya. So 16 years na po ang ating company. At hanggang ngayon, hindi pa rin po yan nagpapalit ng name. So anong ibig sabihin nun? Okay, kung 1 year, 2 years, 2 years, 3 years, medyo hindi ka pa bilib, no? 5 years, medyo okay ka na. Pero 16 years, di ba? Nasa ganitong industry, ibig sabihin po, maganda po talaga yung company and maganda rin po yung product natin, of course. Okay, so sa US and Canada at kailan po siya dinala sa Philippines? 2009. So actually ako po, before entering the company, gumagamit na po ako ng Max. Ayan, hindi pa lang po regular. Hindi lang po regular, pa isa-isa. Pero grabe na po yung effect. So nung talagang sinunod ko na po talaga yung dosage, yun po talaga nakatulong ng malaki sa akin. Okay, so 2009 at sa ngayon po, we have about 21 countries na po. So marami na po, malaking company po ang Max International. So 16 years and 21 countries, di ba? Napaka-laking company. And of course, stable. So pag-usapan na po natin yung human body po natin. Iisa lang po yan, di ba? At kapag po may sakit po tayo, siguradong affected po tayo mismo. Affected po yung family natin, affected po yung work po natin. Alam po natin yan, di ba? Sigurado ako, kayo rin po, agree kayo na talagang eto po talaga ang effect niya, di ba? Okay, so yung mga hindi pa po gumagamit ng Max, malamang po ito po yung nararamdaman ninyo, no? Pagod na pagod, stress, hindi makatulog, parang pagkagising mo ang sakit ng buong katawan mo, no? Yan yung nirereklamo sa akin ng mga kaklase ko before nung yung isa is hindi pa nagte-take ng product. Ito nirereklamo niya sa akin, no? Okay, so parang feeling natin hindi tayo healthy, di ba? Hilong-hilo tayo lagi, pagkagising nahihilo, bago matulog hilo, no? Ayan, so yan po yung mga nararamdaman po natin. And eto na po, introduce ko po yung ating human body. Yung pinakamalaki is the organ. Alam nyo naman po yan, no? Very elementary po ito. Ang organ po natin is, example po niyan, yung heart, o yung susunod po na category is yung tissues, at yung pinakamaliit yung cells. So ilan ba yung cells sa katawan mo? Meron kang 100 trillions of cells. So bilangin mo po yung zero niyan, napakarami po niyan. And eto po, malamang po bago sa'yo. Kasi ang alam mo lang, ang human cell natin, ang kailangan niya, oxygen, water, and food.
Okay, so ito yung hindi mo alam na kailangan pa pala ng cell mo, yun yung glutathione. Okay, so yung glutathione na pinag-uusapan natin is natural. So it is it is an intracellular glutathione. So hindi ito yung alam mo na pampaputi. Yung DRIP, iba yun. Pag-uusapan din po natin yun mamaya. Pero yung glutathione is produced by your body, naturally produced by your body. Glutathione po. So kapag yung mga iyan ay isa sa mga yan ay nawala, mamamatay po yung cell. So ganun po ka-importante yung natural glutathione. So andyan na po yan no, sa loob ng cell mo nung pinanganak ka, di ba? Ngayon po, ito po yung tanong. Bakit po tayo nagkakasakit? Ayan ang malaking tanong. Ang una po, ang tawag po dyan, oxidative stress. Okay. So, nakikita nyo po yung oxidation, sabi niya, yung process of oxidation, para siyang kinakalawang. Yan po yung process ng oxidation. Kung bakit po nadadamage ang cell natin, it's because of the oxidation. Okay. Siguro mamaya, mas may papaliwanag po yan ni Doc. Ayan, pag may nagtanong. Pero nakikita nyo po, in simple term, di ba? Halimbawa yung sasakyan, pag kinalawang, nasisira, ganun-ganun din po yung nangyayari sa cell natin. Pag nag-oxidize po yan, magmamalfunction yung cell natin. Okay. At syempre, ang isa pa po yung free radicals. Yung free radicals po, okay, example po nun, yung mga kinakain po natin na hindi masustansya. Sabi nga po nila yung parang laso na pinapasok mo sa katawan mo, no? Ayan, free radicals po yun. Yun yung mga, yun yung dapat na hindi yan pumapasok sa katawan mo pero nakakapasok. 'Di ba? Ayan. Example po nun yung food that we eat. 'Di ba? Dami na po na nahihilig sa instant. 'Di ba? Okay. Ang dami po ngayon na kung hindi sumusobra sa alat, sumusobra ah, sa tamis, 'di ba? Ayun, lahat po 'yun ay pwedeng makadamage po sa cell. So kapag pinag-combine po natin yung oxidative stress and free radicals, ayun na po, madadamage yung cell at dun po tayo magkakasakit. So ito po yung apple, no? Yun yung oxidation. Sa pang explanation ng oxidation na. Yan. So, yan po yun, no? Tuloy natin. Baka na inubos si Arlene. So, ituloy ko lang. So, yung apple po, yan po yung illustration ng oxidation. Ano po? Di ba, pag kinat natin yung apple, ipansinin nyo po, di ba, ganyan po yung itsura niya, nangingitim. Ganyan din po yung cell natin. Ano po? Ganyan din po nangyayari sa loob ng ating cell. So, kasi oxygen-based po tayo, kaya nagkakaroon ng oxidation sa loob ng ating cell. Kaya pag, yan na po, yan, si Arnie. Sorry, nasamit po ako. Pasensya na. Yan, sir. Nasamit po ako. Ayan. Hindi naman po ako, medyo naubo na samit. Okay. So, ayun po, kaya po tayo nadadamage yung cell natin. Ayun. So, nagkakaroon po ng damage yung cell. It's because of the oxidative stress. So, nadadamage po pati yung ating structures ng ating DNA. Di ba? So, ang tanong, how can we prevent cell damage that causes illnesses and health problems? Okay. So, kailangan po natin ng cell protector para po ma-neutralize or to fight against oxidative stress and free radicals. So we need a very powerful antioxidant. Okay, so saan po yun makikita? Sa fruits ba? Okay. Okay naman po yung mga fruits kasi antioxidant din po yan. But saan po yun? Yun, it is in your body. So hindi na po natin kailangang lumabas or ipasok sa katawan natin kasi nasa loob na po ng ating katawan. Ang tawag po doon is yung most powerful component of our body's antioxidant defense system is the glutathione. So, ayun po yung
precursor niya, tatlo yan. Glutamic acid, cysteine, and glycine. So nakikita nyo po yung white, yun po yun. Ayan. So, actually, sagana po tayo sa glutamic acid and glycine, pero yung cysteine minsan nagkukulang. So, yun po yung precursor ng ating glutathione. Okay, so ayun po yung most powerful component of our body's antioxidant defense system. So, ano po ba yung kaibahan ng... Okay, wait lang po Okay, i-mute ko lang po yung iba para at least mas maintindihan po natin. Ayan, mukhang nakamute naman na. Ayun. So, mayroon po tayong dalawang klase ng antioxidant defense system. Ang una po is the exogenous. Okay. From the word itself, exo meaning outside. Ito po yung mga food sources, yung mga masustansyang pagkain na kinakain po natin, mga vitamins na iniinom nyo, and even your food supplement or herbal supplement, siguro baka nagtitake na rin po kayo. Ang tawag po natin doon, exogenous, galing sa labas. Ito naman pong endogenous, produced by the body. So, maliwanag naman po yun, no? Nasa loob na po ng katawan mo, naturally produced by your body. Ang pinaka-powerful po doon, ay yun yung glutathione. So, alin po ba yung mas maganda dyan? Okay, tatanungin ko po kayo. Siyempre, yung endogenous. So, example po niyan, yung sa breast milk against doon sa mga formula milk, diba? Kahit na napakaganda ng quality ng milk na pinroduce, still outside. Hindi pa rin natural. Samantalang yung mother's milk, yun po, natural. Parang ganun din po, itong glutathione. Naturally produced in every cell of your body. Okay. So, ano po yung benefits niya? Okay. So, ito main lang po to, main functions. Una po, antioxidant. So, neutralizer po siya, lahat po ng mga free radicals o lason na ipapasok po natin sa katawan natin. Okay, pampalakas din po siya ng immune system and detoxifier po siya. Diba? Ayan. So, ito po yung mga reason kung bakit po nagdi-deplete or bumababa yung ating glutathione. Yan. So, number 1 po dyan is stress. Mga laging nai-stress dyan, ayan, laging mababa ang glutathione natin. Pag lagi po tayo nai-stress, ano po? So, andyan din po yung alcoholism, yung sobrang pag-inom ng alak, hindi makatulog, sobrang init ng araw. Yun po yung challenge sa akin talaga. Grabe po dito sa amin. Grabe, para ka nasa pugon. Diba? Ayun po yung kalaban ko talaga. And radiation, syempre lagi nating hawak yung cellphone natin, laptop, TV, di ba? Pollution, sakit, smoking, may first and second and third hand, strenuous exercise, poor diet, and syempre yung synthetic drugs, di ba? Mahilig po tayong magreseta sa sarili natin na hindi naman tayo kumukonsult sa doctor. Okay, syempre poor diet, tayo po lahat ay guilty dyan, di ba? Okay, and syempre yung ating glutathione, naturally po, bumababa po yan starting at the age of 20. Okay. Ito po, yan, pababa po ng pababa. So, hanggang 60. Yan. Pero, ito pong ganito po, parang sa ngayon, hindi na po masyadong applicable. Bakit? Kasi po, kahit po mga 20 years old, 'di ba? Mga teenager, dati po wala pong high blood, walang nagka-heart attack, 'di ba? Wala pong diabetic. Ngayon po marami na po sila, 'di ba? Okay, bakit kasi kasi yung mga pagtulog po ng mga bata ngayon, hindi na po, minsan madaling araw na po sila natutulog. Lifestyle, mga kinakain po nila. And nung nagkaroon po tayo ng Doctors Forum, 'di ba, sabi 20 plus nagkaroon ng heart attack dito sa amin po. Dito lang po sa banda namin, 22 last week, heart attack. 'Di ba? Okay. So, talagang kahit po at the age of 20, no, mga teenagers, talagang alam po natin na talagang mababa na rin po yung kanilang glutathione. Okay. And, ayan, okay. So, eto po, kapag meron po kayong ganito, ibig pong sabihin, mababa po yung inyong glutathione level.
So, andyan po yung sakit sa puso, andyan po yung cancer, diabetes, di ba? Infectious diseases, yan, sakit sa balat, hindi magkaanak, ophthalmic, ayan, alam natin yan sa mata, pulmonary, rheumatic disorders, mga arthritis natin, neuro, sa ulo, immunological disorders, kidney failure, dialysis. Ayan. So, hindi lang po yan, more than 75 diseases po pinag-uusapan po natin. Okay? So, ngayon, yung next po ay ito-turn over ko naman po sa aking partner. Ayan, na si Miss Agnes Cervantes. Okay, so ang ganda ng presentation. No? So itutuloy po natin yung na-discuss ni partner Arlene. So pinakita dun sa last slide, ang daming mga may sakit. Ano po? Ano po yung problema po nila? Mababa yung level ng glutathione. So ano po yung solusyon? Eh, di dapat pataasin po natin yon. Eh, may nabibiling glutathione sa market. Yung injectable at saka yung oral glutathione. Makakatulong kaya ito na pataasin yung level ng glutathione natin? Yan, binanggit po dito yung commercial glutathione as an ineffective method to increase intracellular glutathione levels. Bakit kaya ineffective? Tignan natin ang dahilan. Ano po? Bakit kaya ineffective? Alam niyo po, pag take po natin yung commercial glutathione, 20% natutunaw na po yun. Kasi meron tayong enzyme sa tiyan, ang tawag po doon ay gamma-glutamyl transfectase. Di ba pag kumain po tayo ng beef, paglabas po nun, hindi na siya beef, natunaw na po siya. Yan. So, ganyan din po yung ini-inject sa atin na yung glutathione tsaka yung oral glutathione. Yan. 20% tunaw. Pero nakikita niyo po yung molecule na malaki po dyan, yung white. Yan po yung nakalusot. Pero hindi po siya makapasok sa loob ng ating cell. Kasi alam niyo po ba na ang butas pala ng ating cell is kasing liit ng hibla ng ating buhok. Kaya kung maliit po yung molecule at malaki po kung malaki yung molecule at maliit po yung butas ng ating cell, ang nangyayari, binablock niya yung ating melanin, yung nagpo-produce ng ating brown color. Kaya ang nagiging side effect ng commercial glutathione ay maputing maputla. Pansinin niyo po, yung mga nagpapa-inject ng glutathione tsaka nag-take ng glutathione. So, pansinin niyo, maputing maputla po sila. Ano po? Yan po yung side effect. At saka, hindi sila pwedeng maarawan, ano po, kasi magkakaroon po sila ng skin cancer. Yan. So, dito po sa next slide, tignan po natin ano po. Yan. So, may tanong po dito. What can we do to assure that we have adequate glutathione levels in our cells? Alam niyo po, ang Max International, naka-invento po siya ng breakthrough science. Yan. So, pag sinabing breakthrough, ngayon lang po siya na-invento and may science base. So, ipapakilala ko po sa inyo yung formulator ng ating product na Max GXL. Yan po si Dr. Robert Keller. Alam niyo po, si Dr. Keller ay nag-serve po siya sa faculty Mayo Graduate School of Medicine. Top doctor siya sa USA from 2003 to 2008. At triple board passer po siya. Internal medicine, immunology, and hematology. Bihira po ang doktor na tatlo po yung specialty niya. And hindi lang po siya doktor at the same time, scientist din po siya. Siya po yung 2,000 most outstanding scientist for the 21st century. And awarded din po siya ng multiple patents. Kaya pag i-check po natin yung mga credentials ni Dr. Keller, nasa 25 pages po. Talagang napakarami. Genius po si Dr. Keller. Yan. So, dito po sa susunod na slide, pinakita dito po yung invento ni Dr. Keller. Yan po yung Max GXL. Yan po yung raw materials niya, yung precursor ng white, blue, and red. Yan po yung cysteine, glycine, and glutamic acid. Isa-isa po siyang papasok kung saan po yung cell na nangangailangan ng raw materials. So, yung Max GXL, wala pong glutathione po yan. Raw materials po yan para i-restore niya yung na-deplete na natural glutathione.
Yan. So, hindi po siya repair. Kasi pag repair, may damage pa din yun. So, ang gagawin niya po, i-restore niya yung nabawasan na natural glutathione po natin. So, yan po yung Max GXL. It's a unique, hindi lang siya breakthrough, kundi unique, po. So, binanggit po dito, yung Max GXL, hindi po siya gamot, pagkain po siya nutrients and readily absorbed by the cell. So, may absorption na po na nangyayari sa loob ng ating cell. So, pag-take natin ng GXL, yung raw materials nun, papasok po siya kung saan yung cell na nangangailangan ng raw materials. So, ang Max GXL sa unique NAC formula. Yan. So, napakaganda po yung ating product na Max GXL. At alam niyo po, si Dr. Keller ay itines niya po, ito po yung clinical study niya sa through randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover clinical study. So, itines ito sa mga tao, hindi sa mga hayop. Yan, kasi syempre yung mga tao nakakapagsalita kung ano yung naramdaman nila. So, 4 na grupo ng mga tao ang pinagtestan niya ito. So, yung group 1, yung normal patient. Yung group 2, yung may HIV. Group 3, yung may chronic and viral illnesses. And yung group 4, yung mga patient and with chronic and viral illnesses. So, binanggit po dyan, yan po yung before, yung black, and then yung after, within 2 months of daily use of Max GXL, nag-increase po yung level ng kanilang glutathione. So, alam niyo po, paano mag-gauge yung ating level ng glutathione? Tayo mismo, mararamdaman po natin kung gaano kataas yung ating level ng glutathione. Pero mayroon ding machine na pang-detect ng kung gaano kataas yung level ng glutathione ng bawat isa. So, yan po yung ating clinical study. So, ipapakilala ko din po sa inyo ang isa pang scientist, at the same time doctor din po siya. Yan po si Dr. Herbert Nagasawa. Alam niyo po, siya po yung naka-invento ng 3-minute antidote to cyanide poisoning nung nagkaroon ng Twin Tower bombing sa US. Alam niyo po, yung September 11 bombing. Within 3 minutes po yun, na-address po yun. Ngayon po, dito sa Max International, ang na-invento ni Dr. Herbert Nagasawa, yung powered by ribosine. Ano kaya ito? Tingnan natin po. Yan, so ito po yung na-invento niya. Actually, yung cysteine fragile po yan. Kaya ang ginawa ni Dr. Herbert Nagasawa, ipinasakay niya po sa ribose. Parang sasakyan po yan, po. Kaya yung cysteine at saka yung ribose, magkasama yan pagpasok nila sa loob ng ating cell. Pero pagpasok po sa loob ng ating cell, naghihiwalay po yung dalawa. Yung cysteine, magproproduce ng ating natural glutathione. Yung ribose, nagiging energy or ATP. Kaya perfect combination, po, yung ginawa ni Dr. Herbert Nagasawa. So, alam niyo po kung anong pangalan ng product na yan? Yan po yung Max-1. Yan. Sabi diyan, yung ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylene cysteine. Kaya napakaganda po itong Max-1. Specific po yan. So kung baga yung si Dr. Keller, ang na-invento niya yung Max GXL. Yan. And then, dito po sa next slide, yan po yung Max-1. Po. So, ito naman po yung si Dr. Nagasawa, yung Max-1, pinakombine po yan po yung SOLGBT. Alam niyo po, silang tatlo ay glutathione enhancer. Walang glutathione, po, yung Max products, kundi booster or enhancer ng ating natural glutathione. So, baka tanungin niyo, alin sa tatlo ang maganda? Silang tatlo po ay napakaganda. So, ang unang dumating po dito sa Philippines, yan po yung Max GXL. So, yan po yung flagship ng ating country, po. And then, dumating yung next, yung Max-1. And then, pinakombine yan po yung SOLGBT. So, silang tatlo po ay napakaganda. Yan. Kaya, kahit alin po dyan, itry nyo silang tatlo. Maganda po. So, ang available po natin sa ngayon, yan po yung SOLGBT. Yan. So, samantalahin natin, po. So, ito naman po, ipapakilala ko po sa inyo. Available din sa atin sa ngayon sa office, yung MAX 3, 5, and 7. Yan po yung unique blend of essential omega 3, 5, and 7. So ano po bang benefits na makukuha natin dito?
Yan, so binanggit po dito yung mga benefits. Napakaganda po ito sa may sakit sa puso. At ganoon din sa mataas na cholesterol, yan, yung cellular health, brain and nerve health, insulin resistance, skincare, satiety and weight management, and vision. So magandang ano to, it's a perfect complement to Max 1, so GBT and Max GXN. So napakaganda pa no po kasi hindi lang omega-3, meron ding omega-5 at omega-7. So yan po yung ating Max 3, 5, and 7. Ito naman po yung ating SOGBT. Napakaganda po ito sa mga may sakit sa puso kasi meron po siyang resveratrol. Yan. So isa po dyan. So 12 ingredients po yan ang ating product, yung SOGBT. At sa experience po namin, maganda po yan sa mga may diabetic patients, sa mga may prostate problem. Yan. So, maganda po itong SOGBT. Samantalahin po natin. Ano po? Kasi matagal na nawala ito. Ito naman po yung available sa ating office sa ngayon. Yan. So, yung SOGBT, maganda po yan sa lahat. So, itry po natin ano po. So, ang kagandahan po dito, binigyan po siya ng composition patent. Pag sinabing patent, invention po yan. Hindi nila pwedeng gayahin. Kaya, sa ngayon, wala po kayong mabibili dyan sa may Divisoria, sa Binondo, sa mga drugstore. Kundi sa mga Max Associate lang po yan mabibili. Yan. So, yan po yung kagandahan ng ating product. So, ipapakita ko po sa inyo dito sa next slide yung ating benefits. Ano po? Ano bang benefits pag uminom po tayo ng ating Max products? Number 1, increase energy. Totoo po yan. Kasi nung first time namin uminom, yung energy level namin talagang tumaas. Kaya sa mga first time din na uminom, yan po yung mararamdaman nyo. Check na check po yan. And then slows down the aging process. Anti-aging po ito. And then aids muscle and joint recovery. Yung mga may arthritis, yung mga may gout. Yan. So yung classmate ko, pinaus niya sa FB niya. Yan. Nakita ko na magang-maga yung paa niya kasi may gout. Alam niyo po na address po yun. Yan. Kaya ngayon, sila na rin po ay nagbi-business itong Max product. And strengthen immune system. Yan. Patataasin niya po yung ating immune system. And then detoxifies the liver and cells. Fights cellular inflammation. Anti-inflammatory itong Max products po natin. Kaya sa mga guest po namin dyan na may mga bukol, may mga namamaga sa katawan, ito na po yung solusyon. Kaya maganda po, itry nyo po ito. And then improves mental focus and clarity. Maganda na to sa mga estudyante, sa mga reviewings, lahat po kasi pasya-sharpen niya po yung ating memory ano po. So improves quality of sleep, yung mga may insomnia po dyan, ano po, ito po yung solusyon na po para sa inyo po ito. Improve skin. Alam niyo po, pag malinis na po sa loob ng ating katawan, sa loob, sa labas po, ma-feel po natin yung skin natin para siyang may lotion. Yan, mag-smoothen po siya. And then supports peak athletic performance. Ito yung mga tinitik ng mga Team Astals, Team Malditas. Yan. And i-reduce niya yung effect ng stress. Yung stress nandyan parati, pero alam niyo po, pag mag-take po tayo ng Max products, ikakalmado po kayo. Totoo po yan. Kaya itry niyo po para masubukan niyo kung paanong yung benefits na makukuha natin dito. So dito po sa last slide, binanggit po dito, sabi po dyan, we only have one body, we have to take care of it. So alagaan po natin yung katawan natin kasi mahirap po palitan yung mga organs natin. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So lahat po yan ng mga documents, mayroon po yan, may BFAD, may halal, may NSF, lahat po, kompleto po tayo ng documents. So with that, thank you very much and back to you, Arlene. Ayan. So, thank you, partner Agnes, Ma'am Agnes, sa pagsama sa akin sa pag-discuss ng ating product. Okay. Sa ngayon po ay, ayan. So,
Ready na ba yung ating mga i-interviewin ngayong gabi? O sige. Sino ba yung mga nakakonect ngayon? Okay, so wala pa dito yung ating i-interviewin, no? Tama-tama naman din kasi nandito si Doc. Hi, Doc. Maaga si Doc eh. Max morning, Doc. Dr. Carlos Cortina III. Yes, ma'am. Hi, Doc. Good evening po. Salamat po, Doc, sa napakagandang discussion sa Doctors Forum last Friday. Actually, Friday. na-post ko din po dito sa group natin. So, I think maraming mga naka-reserve na tanong sa Definitely. yan. Hindi daw tayo marinig ni Sir Android. Kailangan yan. So, Doc, ayan, may mga ito na lang, meron na pong nagtanong sa akin, pati una, bago po natin. Kasi may I think meron tayong interviewin later, no? Pero since nandito naman si Doc, Doc, meron nagtanong sa akin, pwede daw ba yung Max? Andyan si Ma'am Ana Gabito, nagtanong siya sa akin, nag-PM siya. Pwede daw ba yung ating product sa, wait lang Doc hanapin ko yung kanyang tanong, baka magkamali ako eh. Sabi ko type, may mga nag-type na po ba ng tanong sa Messenger? Sa Facebook. Sa ADHD and autism daw po, Doc, pwede daw po ba yung ating product? Yes. Kung there was a supplementation by Dr. Virgie of Doctors Forum with regards doon sa, kung maalala nyo yung sinabi niya na yung omega 5 and 7 na tumataas ang good cholesterol. Kasi ang cholesterol are the building blocks ng mga hormones. So diyan kasi sa problema yung nasasabi ko palagi na hormonal imbalance ng mga kababaihan, ganyan din yung hormonal imbalance when it comes to autism, ADHD. So with the good cholesterol, gaganda yung hormone. So magiging mas okay yung, di ba nasabi ni doktora, mapabata o may mga matanda rin kasi autistic eh. So makikita mo yung pagbabago immediately kasi kung yung nakita nyo yung kanina, yung apple, na yung effect of oxidative stress, effect of free radical yun. And remember na itong Max product is nagpro-produce yung mismong sira na cell natin ng glutathione din. So nandun yung free radical, nandun yung toxin, nandun yung heavy metals. Then biglang nandun na yung glutathione mo. So i-neutralize na yung free radical. Pagkatapos i-chelate niya, itapon niya yung heavy metal. So talagang magbabago yung cell mo. At alam naman natin na yung health natin depends on our cells. So yung sabi mo kanina Mama, na cell to tissue to organ. So sa cell kasi yung problema. And we are very lucky dahil nandun nga yung problema sa loob ng cell pero nandun din yung solution. And that is given by the three products na nabanggit ni Ma'am Magnes earlier, yung MAX1, CERGEVITY, and GXL. So pwede yun sa ADHD, autism, of NH. Thank you, Doc, sa sagot. Ayan. Doc, may mga ba tayo? May mga testimony naman po kami, Doc, na yung ayan, yan na, si Sir Android. Sino ba tong si Sir Android? May mga testimony naman po tayo, Doc, na na tungkol sa kidney, di ba? Doc, how good is is Max product sa mga mataas ang creatinine? Para in case po, para ma-explain nyo po sa amin. Pero may mga nare-reverse naman tayo na mga or hindi po natuloy sa dialysis. Pero bakit po ganon? Bakit po
ganun kaganda yung product? Ano po yung dahilan bakit bumababa yung creatinine nila or hindi na sila natutuloy or nare-reverse pa po yung dialysis? So first thing first, punta muna tayo sa diagnosis. Ano ba yung problema? Is it an acute kidney failure or chronic kidney failure? Kasi magkaiba yun. When you talk of acute, yung nagkaroon lang ng infection, nagkaroon ng, let's say, poisoning. So, yung parang mabilisan lang, hindi yung long-term na sakit. Kasi ang long-term na sakit like diabetes or long-term exposure sa heavy metals or meron siyang congenital kidney disease or basta yung matagalan yan kasi yung chronic kidney disease. Siyempre pag chronic, talagang matagalan hanggang nasira yung kanyang cell. So yung pag-aayos, we hope na makakatulong yung product natin doon sa matagal nang nasira. Definitely yung testimony ni yung OFW natin sa cruise ship, mukhang acute pyelonephritis lang yon. It's not, I wanted yung diagnosis talaga na CKD stage 1, 2, 3, 4, 5 ba siya? Or acute kidney failure secondary to acute pyelonephritis or even kasi meron din chronic pyelonephritis. Then, pero pag na-check mo na yung infection, tignan natin kung gaano yung pagkasira ng cell. So, very important yon. But definitely, pag yung lecture kanina ni Ma'am Agnes, kung yung lecture yung dalawa, makita nyo yung effect ng free radical at sa oxidative stress. Nasisira kasi yung part of the cell. Nasisira by the free radical, by the heavy metals na pumapasok. And the reason is kinukuha kasi nung free radical or yung toxin, yung part of your cell sinisira niya. Now with glutathione, siya na yung nag-neutralize doon sa free radical. Kaya nga, ito yung sinasabi ko palagi, and this is very important lalo na sa chronic kidney diseases. Malamang makakatulong yung product natin kahit sirang-sira na yung cell natin. Kaya lang, tulungan din sana natin na mawala muna yung poison ng katawan. So how can we do that? It's through dialysis. So para makita natin. Now, pag hindi naman ganun katindi. What do I mean by ganun katindi? Kasi kagaya ni yung tumawag sa akin kanina na from San Carlos City, nag-communicate kami today. Bali, okay naman yung kanyang pakiramdam. Okay naman yung tingin sa kanya. Kaya nga very sa akin yung nasabi niya na sinasabi nga po, tumataba na ako or lumakas naman akong kumain. Yan yung sinasabi ko rin na interplay of lifestyle. Tignan natin yung paglakas ng pagkain natin. Baka naman yung nakakain natin is yung talagang hirap na hirap yung kidney and liver natin. That is one. Second, okay naman yung laboratory. Yun, yung kagaya nito. Nakita ko parang usually we start yung erythropoietin pag less than 11 yung hemoglobin. Pero mukhang binababa nga ng mga nephrologists to less than 10. Kasi napansin ko parang 7 lang yata yung hemoglobin niya. Although normal lahat yung itsura ng red blood cell, hindi siya maliit, hindi rin siya malaki kasi may tinatawag kami na microcytic or macrocytic anemia. Sa kanya is normal yung anemia niya, talagang kulang lang yung red blood cell. So sana ituloy muna yung EPO, yung erythropoietin na injection para tumaas yung hemoglobin. Kasi remember, pag napansin nyo kanina sa lecture, kailangan ng oxygen, water, food, and glutathione. Yung oxygen is delivered very well pag maganda yung hemoglobin mo. Hindi mababa kasi yung hemoglobin ang nagke-carry ng oxygen sa lahat ng part ng katawan. So that's why very important yun. So bali, kailangan i-differentiate natin. But definitely, whether or not, makakatulong itong product natin. Kasi makikita naman natin from yung kagaya ni Sir sa San Carlos City, talagang siguro nung hindi pa nag-take ng product,
talagang hinang-hinayan, then mas mataas ng konti yung kanyang creatinine, bumaba after taking the product, pero tumaas kasi nitong last na kwan niya, uh, lab niya, malamang nasa lifestyle na yun. Very important kasi yung nabanggit natin sa Doctors Forum na component ng lifestyle is yung sleep, yung exercise, yung food, at saka yung effect ng smoking. Yun yung na-identify natin kasi heart and kasi yun, cardiovascular. Remember, marami ring blood vessel yung kidney natin. So very important yung component doon ng lifestyle, yung exercise, yung food that we eat, yung tulog, at saka yung smoking. So siguro yun ang tingnan natin. So very important po yung complementation ng tatlo. Paano natin malalaman yung mga enzymes, mga it's only through laboratory. So kailangan natin talaga yung complementation with Western medicine. But honestly, and I'm very true, yung result ng human research ni Dr. Keller, sa T lymphocyte yun, immune system yun, na yung normal na patient is tumaas ng 300%. Yung walang sakit yun, kagaya ng ginawa sa recently nung nilabas last week, the result ng ribosine, na although it was only for 2 months with 28 subjects, so medyo kaya sa mga 60 years old and above yung tumaas ng 60%. Pero definitely tumaas sa 0. Pero doon kay Dr. Keller sa T lymphocytes yun dahil it was a longer research. So 300% increase doon sa mga normal, kagaya ng ginawa sa ribosine na research. Pero doon sa other na may HIV, HCV at saka yung chronic illnesses, ang viral illnesses, 200% pa rin yung increase. So sure, both yung ribosine of MAX1 and Celgevity at saka yung N-acetylcysteine ng MAX-XL, tumataas ang glutathione natin, and definitely karamihan yung problema. Kasi nakita nyo naman, nakasama yung neurodegenerative, so ADHD at saka ba na yun, autism. Nakasama naman yung yung infection, acute pyelonephritis, nakasama ang dialysis. Doon sa more than 75 diseases. So yun yung mga sigurado kasi na may epekto itong product natin. Yung more than 75 diseases individually, pag i-list natin lahat yun, nakakatulong po ng malaki. Pero ang kwan ko dito, ang advice ko lang, kailangan in complementation with Western medicine and healthy lifestyle. Ayun, salamat po, Doc. So, ayun, ang alam ko po, Doc, kaya po yata, although hindi naman po mataas na mataas kasi before taking the product, ano po yung pabulusok talaga, pataas. Yung grabe po yung pagtaas ng kreya niyo. Di ba bumaba po agad from 700 to just 1 week lang po yun eh. 500 to 400. Opo. Ang naging problema, I think, Doc, is nung nakaraan po kasi parang nagkaroon ng yung kanyang ngipin na bulok, parang ganon. Tapos namaga, so hindi siya nakakatulog. Parang kaya na-connect ko lang din doon sa sinasabi niyo sa lifestyle kasi syempre kung 1 linggo na hindi nakakatulog yun, syempre ang laki po ng effect nun. Pero Doc, ang laki pa rin ng kasi kumbaga kung tumaas lang ng konti yung kreya niya, di ba? Malaking bagay na rin po yun. Normal naman lahat kung nakita ko yung lab niya, pero ang kakaiba lang talaga yun, mababa yung kwan niya, hemoglobin niya. So, kung pwede lang, magpa-inject siya ulit ng erythropoietin. So, kwan dito kasi, parang bata ito, di ba? Mga 20s lang yata eh. Opo. 27 ba? Parang gano'n. Bata pa po yan, Doc. Yeah, so, kwan dito, bali, malamang na CKD5 siguro ito, CKD5, dahil noong bata siguro palaging nagkakaroon ng sore throat or the other way around. Kung maraming yung dito sa paa, yung palaging nagkakaroon ng infection ng kabataan dito sa paa. Yung mga mga
skin infection. So yan kasi ang source ng kwan eh. Yung talagang problema sa kwan, sa kidney na galing sa streptococcal tonsilopharyngitis or doon sa mga kwan, yung skin diseases ng paa ng kabataan. Kaya kung sayang hindi na ituloy yung may program ng DOH regarding the matter, ini-screen namin yung kabataan, din ginagamot kaagad yung mga infection nila para in the future hindi magkakaroon ng either rheumatic heart disease or yung chronic kidney disease. So malamang na gano'n na nangyayari kay sir. Kaya anyway, ang maganda naman na sabi niya, yun, napapansin na okay siya ng mga kasama niya, then pati siya mismo yung pakiramdam niya, ibang-iba. So doon mo makikita na talagang nakakatulong yung malaki ang naitulong ng product natin. So yun lang, para mas okay pa siya, I would advise yung erythropoietin sana na pag-inject siya. Okay po, Doc. Siguro, yun, baka na rin niya. Kasi, Nandito siya sa FB. ano yan, ate? Nandito siya sa FB. Sabi Ah, niya, ano sabi niya? Sorry, hindi ko 700 nababasa to niya. 500 po. Then, nag-jump po ng 640. Yun yung sabi niya. 700 to 500. Then, nag-jump down siya ng 640. So anyway, ibig sabihin kasi pag tumaas ang creatinine above normal, ito nga yung very sensitive kasi ang kidneys natin eh. 50% of the function is already out. So anyway, napakaganda naman itong product natin. We hope by continuing yung pag-take niya nung GXL and Max 1. But since walang GXL ngayon, pag maubusan, okay lang na yung i-shift na lang sa Celgevity. Yeah, mag-Celgevity na lang. So anyway, pare-parehas naman ang product natin na yung pinakahabol natin dito is yung glutathione. Glutathione enhancer naman lahat itong product natin. So i-shift na lang ninyo sa Celgevity kung wala ng GXL. Yes, Doc. Opo. Kung talagang wala na po. Kasi, grabe po, Doc. Yun nga po, speaking of Celgevity, Doc. Kasi, since, di ba mas mahal lang po siya ng konti sa So, nag-aalala po yung iba kasi nga, nasanay nga po sila sa GXL. Although, pinapaliwanag naman po natin, Doc. So, as a doctor po, Doc, ano po ba bakit po ba mas mahal ng konti si Celgevity? Ng 500 pesos lang naman po, no? Pag member. Pero pag per bottle naman po is 1.3 kasi yung kasi marami po tayo team member dito eh. Bakit po ba mas mahal ng konti ang Celgevity, Doc? Pwede po ba ninyong Bali ang kanya is it depends upon yung cysteine source kasi mas mahal ang ribosine compared doon sa N-acetylcysteine. Okay. Now, bakit mas mahal naman yung yung ribosine kaysa yung Max 1 I mean kasi Celgevity ay Max GXL kasi mas mahal talaga yung ribosine. Now, bakit hindi naman hindi gaano kataas yung presyo ng Celgevity? Hindi nga mataas yan eh. Kasi yung ingredient na iba na ginagamit sa Celgevity, ginagamit na rin sa Max GXL ginagamit din sa Celgevity. Kung mapansin nyo, yung vitamin C, yung quercetin, yung cordyceps, ang dinagdag lang sa Celgevity kaya mas mahal. Of course, yung selenomethionine, yung curcumin, yung resveratrol. From 7 kasi yung GXL naging 12 ang additional component ng Celgevity, kaya sa mas mahal. Pero maganda naman doon, both product kasi, since formula ito, merong complementary and synergistic effect lahat. Kaya pati yung dosaging. Now, in the case dito sa yung kidney patient natin sa sa San Carlos City, since mahal yung pwede nyo i-drop yung Max 1. Mag-concentrate lang sa Celgevity. I-increase lang yung dosage ng Celgevity, kaya tanggalin nyo yung Max 1, okay lang yun. Kasi anyway, parehas naman na may ribosine, plain ribosine lang yung yung Max 1. Parehas din naman 125 milligrams per capsule yan. So mag-concentrate na lang kayo sa Celgevity kasi
In the first place, yung ribosine, ginawa lang yan para doon sa mga may allergy sa shellfish. Assuming na may allergy pero alam nyo, wala pa akong nakitang allergy dito sa product natin dahil in the first place, autoimmune disease naman yung nasa kwan naman ng autoimmune yung allergy. Yung GXL, siguradong walang mag-allergy dyan dahil autoimmune immunologist na si Dr. Keller. Yung combination na ginawa niya is medyo prevented na yung allergic reaction. But anyway, yung Max 1, ginawa yan for such purposes pag may allergy ka doon sa shellfish. So, kay Sir, na lang, i-ship na lang din yung CLJVT pag maubos na yung GXL niya or wala na sa market. Yes po, Doc. Okay po. Tataasan na lang natin. Sige po, Doc. Okay. Doc, ayan, ang dami po nating wait lang po. Hindi ko pa, marami pong, baka gusto niyo pong magtanong. Andito po si Doc. Samantalahin po natin, may mga alam ko, marami po kayong mga tanong. Huwag po tayong mahiya na magtanong kay Doc kasi yun po yung purpose kung bakit nandito si Doc at maaga si Doc ngayon. Ayan. Okay, so ito na lang. Ako na Yun, lang. Ayan si Ate Agnes. yung iba kasi na yung nagdadialysis, di ba limited lang Doc yung water intake nila? So, ang ginagawa po nung iba, di ba, pag maramihan na iniinom, ang ginagawa nila parang kinikindi na lang po, tinutunaw na lang po sa, sa laway para mainom po yung tamang dosage sa ating Max products. Kaya sa mga, limited na ba ang water intake ni Hindi Ashley? pa, kasi hindi siya nagda-dialysis eh. Hindi pa naman ganun kataas din yata. Yung, hindi pa sinadjust talaga ng doctor. Okay. Mag-dialysis. Yung 700, ang sabi lang, obserbahan pa. Kung tuloy-tuloy natataas, yun po yata ang sabi, Doc, tama po ba? Yun ang naintindihan ko sa sinabi. Yes. At saka in fact yung mga medyo pinipigilan na ng mga medyo mataas na water intake, yung mga wala ng urine output. Medyo yung mga pag-grabe na hindi umiihi kasi yan eh. So yun yung talagang whether you like it or not, you have to undergo dialysis dahil paano malalabas pa sa katawan mo yung poison. So kailangan ng dialysis noon. So yun din yung mga very strict yung yung water intake. Pero habang umiihi ka, hindi naman yun. Hindi yun na parang palagi na you have to drink more water. Dahil naman yan eh. Alam niyo yung katawan natin, talagang si Lord talagang galing dahil what you feel. Gawin mo yun kasi kahit gayon, di ba, ang init-init, mainit sa Tugigaraw, mainit sa Dagupan. Pero natutuyaan ka palagi kaya inom ka ng tubig eh. It would be the same for any disease for that matter, lalo na yung sa kidney for example. Kahit pinagbabawal nga namin ng tubig, pero if you feel like drinking, you have to drink. Except yung talagang wala ng renal output. So yun yung medyo mag-stricto tayo doon. Ayun, Doc. Yun. Thank you, Doc. So, ibig sabihin, Doc, ayan, yung kanya kasi hindi pa talaga sinadjust na mag-dialysis kasi nung 700 nga, 700, pag tuloy-tuloy nga ng pagtaas, ayun na, baka mag-undergo ng dialysis. Since, magmula nung nag-take siya ng product, kasi to 1 week after, 200 agad. Ayun nga, nagkaroon nga ng problema, yun nga sa lifestyle, medyo tumaas, slight lang naman, parang 100. So, hindi pa naman yung talagang tumaas. So, itatry po natin na pababain sa lifestyle. Pero po, Doc, tama po kayo. Kasi nakita ko siya first time nung inabot ko po sa kanya yung GXL and Max 1. Namumutla po talaga siya as in. Siguro po yun po yung kulang talaga po siya ng ano ba yung tawag doon? Hemoglobin. Hemoglobin. As in parang siyang walang dugo. As in putlang-putla. Tapos nung next time po, ayun na, parang nag-rosy cheeks na nga daw, sabi nga daw ng doctor niya eh. Blooming ka. Sabi sa kanya, nung nagpa-check up siya ulit. So, ang laki ng effect na rin ng Max sa kanya. Tapos dati po, hindi talaga po siya nakakatulog before mag-Max.
So diyan natin makikita yung lecture ninyo na then what can Max do to us then? No, nakita nyo may energy, it induces you to sleep, mas maganda yung tulog mo. At saka nag-ask kanina ng makakatulong ba ito sa mga problema talaga, be it ADHD or what, at saka kaysa ngayon sa kidney, para very clear na yung nangyayari na nakikita natin na from maputla, biglang okay. Pero yun kasi, maalala ko, dalawa pala yung nakita ko lang na medyo red signal sa kanya, especially yung hemoglobin. Yung potassium niya rin, so medyo magkwan siya, medyo magbawas ka sa pag-intake mo ng baka mahilig kang kumain ng saging or pineapple, mga ganun. Yung medyo matataas ang potassium, so medyo i-limit lang ng konti yung pag-take doon. Pagkain mo doon. Mataas po ba ang potassium niya, Doc? Mataas ang potassium niya? Yes, medyo mataas. Hindi naman mataas na mataas, pero nakakapagtaka nga dahil halos normal lahat except yon. Yung potassium is slightly elevated at saka yung yung hemoglobin talagang medyo mababa. Although normal yung kanya, yung MCV, MCH, ibig sabihin nun, ano ba yung itsura yung red blood cell niya, kasi may tinatawag kaming hypochromic, hyperchromic, siya is normal. Merong tinatawag dyan na microcytic, macrocytic, maliit, malaki, siya normal din yung size, yung ibig sabihin ng MCV, MCH, MCHC. So, yun nga lang, mababa. At kung mababa yan, siyempre, yun na yung hirap yung blood kanya, circulation niya na magdala ng nutrients and oxygen sa parts of the body, which will include, of course, yung kidney. So that's why very important na at least near to normal, kahit man lang 10 and above yung hemoglobin, okay na yun. Okay, Doc. So, yun po yung pag may napansin ko dun sa isang ko naman, yung kinonsult ko rin sa inyo, Doc, na yung nagkaroon siya ng kidney stones nung siya, kabata, tapos parang naipon niya, tapos di ba parang sumabog nga yung kidney. Ang nakakapagtaka doon, Doc, bakit po hindi tumaas yung creatinine niya? Pitik po siya talaga ng max. Hindi talaga, as in, Doc, nagnana na yung kidney niya, namuntik ng masepsis, pero never pong tumaas ang creatinine niya habang nagtitake siya ng max. Remember, right kidney lang yung problema niya, walang problema yung left kidney. So kahit is Hello, Doc. Ako, narinig niyo ba si Doc? Oo. Parang nawala siya. Nawala si Doc. Hindi, Okay. nandito ako. Yes. Ayan na. Yes. Bali, ang natamaan kasi sa kanya is right kidney, yung nagkaroon ng stent. Yung stent is, palagay ko meron siyang aside from it could be grabe yung infection niya or merong stones na nakita sa right kidney, kaya hindi pinapadaan sa ureter papunta doon sa bladder. Nagpalabas muna, kung ano man yon, yung nana pinalabas or yung bato pinalabas. But the left kidney most probably is very normal. Kaya siguradong normal lahat ng kanya, ang creatinine. Kasi kahit tanggalin mo yung right kidney niya, remember, diyan sa Pangasinan mismo, si the late President Fidel Ramos, si kapatid niya, ang nag-donate ng isang kidney. So isang kidney lang silang dalawa, pero I think they reached both more than 90s yata sila parehas. So kahit isa lang ang kidney mo, that's why yung sinasabi ko naman, pag tumaas ng creatinine mo, 50% of the function of both kidneys yan may problema. Ganun yun. That's why kailangan very close ang monitoring ng nephrologist. Go on our product, no problem. It will help 100% a lot. Sure ako dyan. Pero kailangan din yung monitoring ng nephrologist. At saka yung ibang doctors, kagaya na napansin ko kay Sir na mababa yung hemoglobin niya, medyo mataas yung potassium niya. Then both will affect yung kidney function niyan. So very important yun. Then of course, yung lifestyle. So ganun lang. The interplay of the Eastern, Western medicine sa lifestyle, we have to clearly follow all of those. Thank you. Okay, Doc. Thank you, Doc. Ayan.
Meron pa Right? pong tanong. Ayan, Mm. Ate Agnes, sige, pakibasa po ate. Yung sabi ni Ma'am Ludi Perez, Doc, pwede po ba sa 16 years old ang Max 357 pero umiinom na po anak ko po ng Max GXN? Yes, pwede lahat yung yung product natin dahil remember, yung lalo na pag narinig naman natin yung sinabi ni Doktora nung Doctor's Forum sa Dr. Alba na meron siyang 18 years old, then meron na 22 and 27 years old respectively na heart attack. So most probably mataas ang triglyceride niyan, mataas ang bad cholesterol niyan. So nakakatulong yung Max 357 natin at saka kung nagte-take ng Max GXL yan, it's even better. Dahil talagang habol naman natin dito for the repair of the damaged cell. So let's say sa diabetes, assuming na yung pag-produce ng insulin ang problema, hindi nakaka-produce. Or yung type 2 naman, yung tinatawag namin peripheral resistance, hindi nagagamit yung insulin. Yung glutathione kasi, yun yung inaayos niya. Yung cells na nag-produce, yung cells na hindi nagagamit yung insulin. So, okay na yun. Plus, dagdagan mo pa yung effect ng 5 and 7, omega 5 and 7 for sa insulin resistance, then yung omega-3 naman natin sa itutulong niya sa pagbaba ng triglycerides natin. So, ito, okay lang yun. 816 yan. Pag nagle-lecture nga, ako naririnig nyo yung halos hindi ko na nga nagagamit yung pagbaba ng glutathione sa kapagtaas ng oxidative stress meeting at age 55 to 60, ganun. Kasi nakita mo, kagaya ng sabi ni Ma'am Marlene earlier, 22 years old din na attack dyan sa Dagupan. Yung sinabi ni Dr. Alba, ng mga as young as that. Ako, 5 to 10 years ago, only child pa yan sa Cagayan, doon sa mismong bayan namin sa Lalo. The only child yan, 25 years old, namatay sa heart attack. So that was 10 years ago or even more than 20 years ago. Wala pang max yan. So talagang yung lifestyle kasi natin ang talagang malaking pagkakaiba. Mga kabataan natin, bakit ganyan sila ngayon? Nasaan yung exercise na sila? Nasaan na? Nasaan yung tumbang preso? Nasaan yung takbuhan? Nasaan yung taguan? Nawala na. Puros computer, puros cellphone, puros free yan, puros radiation yan. Nasaan na yung tulog nila? Tayo noon, pag madilim na or basta pagkatapos ng pagkain, tulog na. Ngayon, hanggang madaling araw. So, pagkain, at least noon is, ano ang merienda natin noon? Banana Q, or hindi nga banana Q kasi may asukal yun Yung nilagang saging lang. Yung bayabas lang dyan sa tabi ng mga bahay. So, nakita natin yung malaking pagkakaiba. Tayo noon, naglalakad tayo na pupunta sa eskwelahan. Ngayon, yung mga anak natin, hinahatid. Hatid sundo, hindi na naglalakad. Nakaupo lang sa bahay hanggang school balik sa bahay. So nakita natin yung pag-change. That's why yung mga sakit na yun umatras, hindi na yung dati. Kami ng mga doktor, dati, like for example, yung benign prostatic hypertrophy, 60 years old yan, yung prostatic cancer, 80 years old, wala na nga nakakarating ng 80 years old kasi 25 years old pa lang, namatay na ng heart attack. So, ang laki ng problema natin and we are very lucky because ang solution lang yan is itong glutathione that is produced by our body itself. The problem is inside our body, the free radical causing the disease, but the solution is also inside the body. But what I'm trying to point out is, tulungan din natin dito sa synthetic Western medicine. How? Diagnosis muna, monitoring, laboratory, x-ray, CT scan, ganon. Then, talagang enforcement na. Yun ang word natin, enforcement of a healthy lifestyle. Thank you. Thanks, Doc. Grabe. Grabe po talaga yung mga kabataan ngayon. Kaya nga po, tsaka yung nga napakahilig nga nila sa merong nakausap ko sa LBC nga, sabi niya, yung pay daw niya, okay, kasi nga po, may ano ba yon yung may mga bawal, Doc, anong tawag, G6PD ba doon? Careful siya, niya pinapakain ng kung ano-ano. Yung pangalawa, walang bawal, kaya lahat pinapakain. Ngayon, ang laging nauuspital yung pangalawa. Kasi nga po, ang kinakain puro
ayun nga, lahat na, okay. Iwan. Hotdog, frozen foods, di ba? Yeah. Pero bawal lahat. Kasi nga hindi nga G6PD. Siya naman daw yung laging nauuspital. Samantalang yung panganay na G6PD na daming bawal, careful na careful. O ngayon, sabi niya, Yeah, dalawa yan sa component ng food eh. First, selective. Dapat yung bawal, wag. Yung pwede is okay, pero in moderation. So makita mo yung G6PD, pinipili yung pagkain, that is yung dapat, yung bawal, hindi. Then, since ganun yung issue sa kanya, in moderation yung pagkain. Compared dun sa isa, since wala nang moderation, wala nang pilihan. So that's a very big problem and lahat tayo niyan guilty. yes, Doc. Yan, tama kayo, Doc. Kaya talagang importante po talaga yung yung lifestyle. And Doc, pero yung G6PD po ba? May mga natanong sa akin eh. Pag G6PD po ba, pwede daw po ba yung Max GXL sa mga Yes. mga bata? Yes, definitely. Yes. Pwede. Now, pag may agam-agam ka, baka isipin mo, baka yung si quercetin, baka si alpha-lipoic acid, baka si curcumin, baka si turmeric, may magagawa yan. Go to Max 1. Para wala ng problema. Ganun lang kasimple yan. Ayun, kung may doubt, di ba, Doc? Kasi pure ribosine eh, no? Saka sa dosage problem natin, ay, ang dami niyan, ma-overdose ako. Sige, bigyan mo ng Max 1. Okay na yun. Mhm. Tama po. Ayan. Doc, meron pa po, Doc. Si Ashley, ang tanong niya, ano pong makakatulong pwedeng i-take kapag may gallstones at namaga po ang kidney ng isa, GXL or Max 1 po? So, kagaya ng sabi ko, sino ba yung huling nag-testimony last Sunday? Na Yes. si Ma'am Linsangan ba? Si Ay. Lerma, opo, Ma'am Lerma. Yung meron siyang hemorrhoid. So Opo. di ba nasabi ko na yung Tubawini Isabela na the whole family for food generation yun. Lolo, anak, kapatid, apo, is meron silang almoranas. So nag-cell-JVT sila. So hanggang ngayon talagang cell-JVT. Parang ayaw lahat ng ibang product. Pero si Ma'am is Max GXL kasi yun lang available noon. So ang point kasi dito, yung palagi kong sinasabi, yung glutathione lang naman ang habol natin eh. It's not the product na Max 1 or whatsoever. Yung pinoproduce nila, may kanya-kanya nga lang medyo nakakaangat ng konti pag halimbawa gusto mo yung energy talaga doon sa Max 1 and cell-JVT. Pag ang problema is nasa liver, kasi 300% nga increase ng liver glutathione, okay yun, nakakatulong yung doon sa dalawa. Otherwise, any of the product will do. Kahit na gallstone, halimbawa si doktora, wife ko, gallstone, Max GXL naman kami, natanggal naman ang gallstone niya. Yung sinasabi ko na yung nasa Tumawini Isabela, gallstone din yun, tanggal din yung gallstone. Cell-JVT yun. So, kaya yung glutathione lang ang importante dito. It's not, ang nangyayari nga lang dito, doon kasi sa anti-inflammatory, nandun sa anti-inflammatory component, andyan yung synergistic and complementary action lahat ng food supplement na naidagdag doon. Although, kahit yung ribosine lang na glutathione lang ang pinoproduce niya, nakita nyo, parehas lang naman Sige, maghanap kayo ng member natin na ang ginamit niya is Max 1 lang. So wala yung other components, not even yung synergistic effect of the other components. Makikita nyo the same. Halos the same ang epekto. So may konting diferensya lang pag nagagamitan nung iba, like sabi ko nga, yung resveratrol kasi ng cell-JVT is more on the cardiovascular kasi yon. So yun lang yung difference pagdating naman sa Max GXL, more on the pulmonary, sa lungs naman yun. Parang yun kasi yung na nakita natin. Pero palagay ko ganito kasi nangyari. Remember, ang unang product lang natin nakakaisa is Max GXL. Okay naman lahat noon. O ngayon, na walang Max GXL, tignan nyo, okay din itong Max 1 and cell-JVT. Ganun lang yan. So, any of the product po, okay yan. Walang problema.
Yun. Kaya wag po kayong mag-alala pag out of stock ang GXL. Kasi parang, Yes, sabi, oo. Doc, pag out of stock ang GXL, parang mamamatay na yung mga user. Hindi po kayo mamamatay. Except longevity pa po. Actually, para matry nyo yung longevity, sa experience naman po namin sa mga customer ko, talagang kung gusto po nila mag-lose weight, ang bilis ng longevity, yun po yung napansin ko naman po. Hindi, yan yung kung napansin nyo, isingit ko na dito yung doon sa result nung research na ginawa. Di ba pag-explain ni Bobby at saka ni Lori, very clear yun yung kay Lori talagang dramatic yun. Sa wound healing it was itong sinus operation. Ang sinus kasi hindi lang na-specify kung maxillary or sphenoid or ethmoid kasi yung sphenoid and ethmoid na sinus nandyan sa pagitan ng dalawang mata sa noo. Nandyan may sinus dyan kaya kuminsan pag meron tayong sinusitis masakit dyan. Ang maxillary naman dito sa baba ng dalawang mata. So hindi ko alam kung anong yung operation niya pero the explanation of Lori was 1 week lang pag-open ng doktor, parang hindi ka 60, 70 years old. 60 yata siya eh. Parang hindi ka 60 years old. Para kang 30 years old. Nung wound healing na, 1 week lang siya compared sa other patient, no, maabot ng 4 weeks. So yun, nakita ninyo yung effect nung products natin, be it GXL or Max One or Celgevity. Then, ang isang nabanggit doon, yung temporofrontal cortex, yung brain yan dito sa medyo dito sa bandang harap of which nandyan yung power of reasoning, yung cognitive, yung in short parang yung IQ kamo na lang. Yan, 'di ba? Ang explanation nila was para sa mga Alzheimer under neurodegenerative. Napansin nyo sa mga yung question natin na pwede ba ito sa buntis? Pwede. Pwede ba ito sa bata? Pwede. Pwede ba ito sa nagpapasuso? Pwede. Yun nga sa bata na nagtetik, di ba gumanda yung mga grades? Yung 1-year-old, 2-year-old, o basta marunong na magsalita alam na niya lahat ng flag yata ng buong mundo or yung lahat ng kulay or alam na niya yung alphabet. So yun yung mga nakita dito sa research na ginawa na in relation to that, pati yung fats kasi within the muscle, hindi lang yung fats ng abdomen or other parts within the muscle, yung ribosine kasi ang ginamit nila, which is 250 milligrams. Ibig sabihin, 125 milligrams kasi ang ribosine ng Max 1 and Celgevity. So, ang ginamit nila is 250 milligrams per day lang. So, that they are intending to do a 500 milligram. Yun ang sinabi doon sa last Tuesday ba yun or Wednesday, ginagawa na natin yung 500 milligrams with Celgevity. Kasi 2 capsule 2 times a day. So 500 milligrams na yan kasi 125 ang isang capsule. Ito capsule, 250. Ito dalawa rin sa hapon. 500 milligrams na yun. So yung ginagawa nila is sa scientific research pero itong social impact nakikita na natin. Lahat ng mga nagte-testimony na okay na ako, okay na, gumaling ako, ganyan. Yan na yung patotoo doon sa ginagawang research. Pinatunayan lang yun. Wound healing kasi ginawa natin sa rodent yun sa daga. Pero ngayon, napatunayan. Mismo yung nag-present. And it was a major surgery yung ginawa sa kanya. Then again, yung mga enzymes kasi na lumabas, siyempre medyo technical lang kasi yung presentation. Gusto ko rin makakuha ng kopya niyan later on para magamit natin. Lahat ng enzymes doon, it has something to do with lahat itong pinag-uusapan natin ngayon na anti-inflammatory enzymes kasi yun So, kaya makikita natin na since our product is a very strong anti-inflammatory together with even 357, kaya makikita natin yung effect na yung mga namamaga, yung mga inflamed, yung non-functioning cells natin gumaganda at function kaya gumaganda yung laboratory after using our product. Ayun. So any of the products, Ashley, pwedeng-pwede. Kasi either Celgevity or GXL. Kasi di ba si Kuya Rene, di ba may gallstones ka Kuya Rene? Anong ginamit mo po?
paano, ano ba yung effect sa'yo nung, ano ba yung, Yung ang ginamit ko lang talaga nung sa gallstones ko, Max GXL lang. pero Ayun, tinastan mo? lumabas yung 4 na stones. Ah, 12 Max GXL. Ha? ayan. Medyo ano si Kuya Rene, medyo nagro-robotics. 12, Napapakinig nyo? apo. 12 GXL Ay, sa'yo. oo. Oo, 12. Mahina na naman. Oo. Pwede mong i-close na yung video mo, Kuya, para ano, mas malakas ang ano. Yeah. Ayan. Si Kuya Rene S. GXL naman yung sa kanyang gallstones. Pero naalala ko si Kuya Sherman, Siljevity naman ng nakapagpatanggal ng kanyang gallstones. Kaya tama si Doc eh. Either eh. Naalala Kaya, ko, kaya ito ang isipin natin ngayon dahil na-experience na natin na talagang kung minsan nawawala yung product, then nagpapalit-palit. Huwag kayong matakot. Isanayin na ninyo na kahit isa lang product ang maiwan. Alam nyo, ang advantage na lang nito, not looking at the business side. Pag tinitingnan natin yung business side at maganda yung business natin, kahit gamitin mo lahat. But the point is, what I'm trying to point out is, ang advantage lang naman nitong products na is, doon mapipili mo kung ano yung mas makakamura ka. Kasi pare-parehas din lang naman ang effect. So, mas nakakamura ka of course si Max GXL dahil 3,330 lang yan pag naka-loyalty auto-ship ka compared dyan sa Max 1 na mas mataas ang konti. Sa GBT almost 4,000 na yon. So, look at it that way, lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang. Pero, ang ibig ko lang sabihin dito, huwag po kayong mag-stereotype ng product na gagamitin natin. Kasi napatunayan naman natin na any of the product, kasi both yung GXL and Cellgevity, lahat ng kailangan natin sa isang product, meron sila parehas. Konti-konti lang naman yung diferensya. Like for example, kung 300% ba nag-increase ng glutathione sa liver ng Max 1 and Cellgevity, kung GXL yung sayo, increase mo yung dosage mo para pati doon sa liver cell, tumaas din yung glutathione level. So, ganun lang ang pwede mong gawin at pwede mo lang itaas yung dosage mo sa GXL dahil mas mura naman siya. Ganun yun. Okay? ayan Doc, ayan. Since wala po tayong GXL, gustong-gusto man nating itaas yung dosage. Wala tayong magagawa. Gagawa. Kaya mag-Cellgevity muna ta. Actually, ini-enjoy ko po yung Cellgevity ngayon, Doc. Ang napansin ko po talaga sa kanya, yung ano, kasi nito talaga po, medyo parang, alam mo yun, kasi talaga ako, ano yung problema ko po talaga yung BP ko. Pag sobrang init po talaga, alam mo yung nasa pugon ka, syempre hindi po maiiwasan na lumabas, di ba? Parang medyo tumataas po ng konti yung BP ko kasi sobrang init po talaga dito sa amin. Pag sumakit na yung ulo ko, parang pag po talagang tinaasan ko po yung Cellgevity, napansin ko po, ang bilis po talaga yung pagbaba ng BP. Lalo na yung over, ano, kahit na nag-over 90 yan or ano, talagang ang bilis po ng effect. Ang bilis po ng ano. So, ine-enjoy ko. Kaya, kayo po, i-enjoy nyo rin. Kasi, ayun po yung ano natin ayun po yung nandyan sa atin na ano ang Cellgevity, may reason po yan kung bakit po, actually po, mas pinakamura na po yung product natin. Kagabi po kasi, Doc, umattend po kami sa anniversary ni Ma'am Milagros. Happy anniversary po. Ma'am Milagros, 45 years na po sila. And yung bisita po nila is attorney. Ang ino-offer po niya is stem cell, yung deer placenta po, Doc. Na ang ano niya, isang box is 20,000. O di, syempre, alam mo naman, ka-table namin Di, hinayaan ko lang po muna na mag-ano siya,
Ngayon, 20,000 po, 15 days lang po nilang iinumin yun. Normal dosage lang po yun, Dok, ha? So, ibig sabihin, sa isang buwan po, 40,000 yung iniinom nila, isang tao. So, dalawa silang umiinom, magkano? 80,000. 'Di ba? Eh di sinabi ko po yung ating product. Sabi ko, kahit po pagsamahin niyo po yung tatlong product namin, mga more than 10,000 Mura na pa rin. inumin nyo, sabi ko. Kaya sabi ko na sila, ganun. Ganun, sabi, opo. At sinabi ko rin po sa kanila na ayun, yung function natin is talagang ano, yung kanila kasi, kaya parang, ewan ko po kung nanonood sila, hindi pa namin sila na-invite, Dok, pero parang lumaki yung mata, talaga? Ganun kamura? Ganun eh. Tatlong product, pinag-combine ko na po yun, Dok, di ba? Pero samantalang yung Celgevity is 4,000. Sa ingredients pa lang ng Celgevity, pawing-pawi ka na eh. Kasi, isipin mo yung 12 synergistic na added nun. Kaya, wag po kayong mawala ng pag-asa pag walang GXL. Parang Ang ganda nawawala ng na po sila. CLGBT. Ang ganda. Ako na-enjoy ko nga eh. Ano sa heart? Yun po yung advantage naman niya, yung sa heart, yung resveratrol. Kaya, pati sa liver, sabi nga ni Doc. Kaya enjoyin lang po natin. Konting dagdag lang po ng price pag member. Wag po tayong manghinayang sa 500 pesos na difference. 500 pesos lang po yun. Divided by 30 days, magkano yun? Sa isang araw. O, accountant, Ate Agnes, magkano yung 500 divided by Kunti lang ang ano. Oo. Kunti lang ang ano niya, difference. Opo. Kaya, Huwag po kayong matakot na walang Max GXL. Nandyan po yung ating product na Solgivity at saka Max 357. buti nga po sa Pilipinas So, eh. pagkatapos ito, magno-normalize na to pag natapos mga ilang buwan lang. Magno-normalize na. Ayan. So, Ayan. may mga tanong pa. Ayan, sa Zoom naman tayo kumuha ng tanong na kita naman ni Doc yung tanong. Good evening po. Ano po ang pinakamainam sa mga products nyo na effective sa arthritis, muscle pain, fatty liver, high blood, and high uric acid? Parang ang dami nito ah. And also low hemoglobin. Max 1. Pati ito. Kagaya na nasabi ko, any of the product, pwede yan. Since wala naman yung Max GXL, yung pinakamura ngayon, no, mag-shift kayo sa mas mahal ng konti, 500 nga raw ang difference lang. Mag-Celgivity ka na lang. So, parehas lang po yan. Kung ano yung available na product, pare-parehas po. Except nga lang yung sinabi ko, very very particular lang. Kagaya niyan, may fatty liver naman itong problema. Eksakto na yung Celgivity dyan. Yes, fatty liver the best. Kasi 300% more effective in a liver's model. Okay, so yun po. Kaya tamang-tama po yung ating Celgevity. Pag small bottle po is ang SRP po niya is 1.5. Kung magpapa-member po kayo, mas makakamura po kayo. And so yun po yung yung difference naman niya pag maliit na bottle is 200. Okay, kung gusto niyo po talaga nung makamura is syempre magpapa-member. Sige po, sir, kukontakin ko po kayo, sir. Pero yan, lahat po ng problem niyo po yan. Ayan, ating Celgevity. The best. The best. Competition na yun. All-in-one na to eh. All-in-one na po to. Hindi po katulad tayo ng ibang product na may pang heart, merong pang liver, may pang arthritis, may ang dami-dami. Eh, samantalang Lahat ito na. po, isang product, lahat na, di ba? So, po yun. Murang-mura na. At attorney nga yung kausap ko nga kagabi. Sabi ko, isang kausap ko na tong papa-member na tong si attorney. Mawawala na ng customer yung Dear Placenta. Ang mahal, 40,000 normal dosage. Isang tao lang, edi dalawa po sila, 160,000 na. Kaya parang nanlaki yung mata ni attorney. Sa Kaya, ayun po. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Meron pa ba? Ayan, si Ma'am Esther, hello. Anong magandang take pag may prostate ka, grade 2? Doc? Prostate. Napakasimple lang yan. Yung available na product natin ngayon, kahit yung normal dose lang yan. Ayan. Ma'am Esther, napakasimple. Si Kuya Rene. Kuya Rene,
Mm-mm. Paki-share nga po Kuya Rene. Kuya Rene, ano po si Kuya Rene? Ah. For operation na ng prostate yan. Paki-share nga po ninyo kung ano yung Mga experience ano niyo sa na yan, prostate. mga siguro mga 3 years or 2 years ago, for operation na yung aking prostate dahil lumaki na 59.8 cc yata ang laki. Di pandemic noon, hindi ako pumayag muna na magpa-opera. Talaga magpapa-opera sana ako. Baka ako ma-COVID ako, yun ang ikamatay ko pa. Ang ginawa ko na lang talaga, full dose ko ng GXL, yung pag-inom. Mga 15 capsules, tapos mayroon pang ilang cell GBT. Yun ay talagang straight 1 year na singkad. Kasi nung umiinom ako ng mga gamot from 44, naging 50 plus. Ang laki. Hindi ma-explain ng doktor bakit lumaki imbis na lumiit doon sa gamot na inireseta sa akin. Ngayon, nung hinto ko yung gamot na inireseta sa akin, siguro point something, lumaki yung aking prostate. From 59.8, naging parang 59.9 or 60, ganon. Ganon lang nilaki. Kaya ibig sabihin, sa loob ng isang taong ang product natin ang iniinom ko na para bagang napigilan niya yung paglaki ng aking prostate. Kaya hanggang ngayon, hindi na ako nainom ng para sa prostate, bukod lang sa isa. Meron na lang isa na iniinom ko. At sinusunod ko yung aking pang-araw-araw na pag-inom ng Max. Talagang yung Max GXL ko, talagang umiinom pa ako ng 10. Ayun, every day. Tapos, yung Max 1, 2, sa GBT, 2. Ayun. Kaya yung mga sintomas ng aking prostate problem, tulad ng mahirap umihi, ihi ng ihi, nawala na yon. Hindi ba dati kwento ko sa inyo umiihi ako minsan 10 times sa isang gabi. Ngayon hindi na. Yung normal na once or 2 times lang, sabong magdamag na ihi ako. Kaya hindi kagaya noon na talagang hirap na hirap, hindi ka nga mapaihi noon. Nung kasalukuyang namamaga yung aking prostate. Kaya hindi na natuloy yung aking operation. Isip-isipin na lamang, mahigit yata ang 200,000 operation, sabi ng doktor. Itong Max, wala pang side effect. Ayun na lang, nilaklak ko yung ating Max products. Meron din baga akong kinukwento, no? Yung lumaki yung aking testicle nung panahong Holy Week. Nagtatawag ako doon sa mga urologist na pwedeng tumulong sa akin dahil masakit. At lumaki ng 3 times yung aking testicle. Walang mga doktor sa ospital na urologist. Ngayon, ni-research ko pa yun Wala daw medication bukod sa surgery. Hindi ako makatayo. Hindi ako makaupo dahil sa sakit. Palagi ako nakahiga. Naisip ko, yung ating Max products, anti-inflammatory yung ating mga products na yan. Kaya yung araw ng Monday, uminom na ako ng, hindi ako nagkakamali, 18 GXL yun 18 GXL. Pagkatapos, uminom din ako ng Max 1 at saka Cell GBT. Umabot siya ng 21 to 22 capsules lahat. Yung first 5 days, hindi nawawala ang sakit. Yung aking testicle lumaki ng 3 times the normal size. First 5 days, nandun pa rin ang sakit. Abay, tuwan-tuwa ako nung
ika-7 araw. Pagising ka sa umaga, wala na akong naramdamang sakit. Nung the next Monday. Tuesday, wala na talaga. Kaya nakalayas na ako ng Wednesday. Hanggang sa ngayon, yung aking testicle almost back to normal na yung size. Hindi na namamaga, hindi hindi na sumasakit. Wala na akong nararamdaman sakit. Kaya tuwan-tuwa ako diyan sa ating mga product na yan talagang sa akin, kung ako'y senior citizen, maraming nararamdaman, na-prove ko talagang very effective yung ating mga products. Lalo sa inflammation o yung pamamaga, naranasan ko yan. Kaya ngayon, okay na din yung aking enlarged testicle, almost back to normal size na. Galing, no? So, yun. So, back up pa yan yung sinabi ni Doc. Nawala. Ayan. Wala na. Okay, okay. Okay, Kuya Rene. Thank you, Kuya. Salamat. Alin, narinig pa ninyo ako? Narinig po. Thank you, Kuya. Sa Kailin, ang galing. Wala Thank you na. po. Oo. Ang galing po, Kuya Rene, na kumbaga parang yun, yung explanation ni Doc kanina, sabi nga ni Doc, ang madali lang. Tama ba, Doc? Yung grade 2? Madali lang, Doc. Any of the product po ba, Doc? Yes. Any of the product will do. Then yung question na kanina nasa kwan natin, nasa inbox natin yung nagtanong din ng arthritis, etc. na pwede bang isabay yung maintenance. Bali, usually, ganito po yun. Pwede pero i-explain ko ng konti para mas maintindihan nyo. Like yan, bakit nagka-fatty liver, dahil yung katawan nyo ang dami ng free radical. Bumaba na yung glutathione ng katawan nyo. Then, pati blood pressure tumaas dahil nga sa dami ng free radical. Yung glutathione nyo, nandyan sa katawan nyo. Kaya lang, mababa na nga, kaya na kayo nagkasakit. Yung gamot na yun na ginagamit nyo, kahit man sa arthritis, kahit man sa anong kwan, kahit man sa anong sakit, is kakilala yung glutathione na pawala na dyan sa katawan nyo dahil paubos na nga sa dami ng free radical. Now, pag-take mo ng Max International product, kasi di ba ito tinutulungan niya lang ng pagdami ng glutathione ng katawan natin dahil sa sustain lang naman ito. So, pag dumami na yung glutathione ng katawan mo, magkakilala yung gamot na tinetake mo for so long. Halimbawa, yung high blood mo 10 years na, 20 years na, o diabetes mo, metformin or whatsoever, 10 years ka rin nagtetake, or yung para sa vertigo, kaya anong sakit, lahat ng gamot na tinetake mo, pumapasok yan sa loob ng cell, where the problem is, nandun din yung glutathione mo na pawala na, kaya nga nagkakasakit kayo. So magkakilala sila. Now, pag nag-take ka ng Max product, dadami yung glutathione, walang problema po, magkakilala sila. Kasi katawan mo rin naman ang nag-produce niyan. So kahit na anong klase ng maintenance, at in fact, dito ko na naman i-remind na kailangan po na magsabay, kagaya ng ginagawa ni Sir Rene ngayon doon sa BPH niya. Kung 2, 3 yung binibigay noon na gamot para sa BPH niya, isa na lang yung minentain niya. Dahil na nagkaroon ng orchitis at saka epididymitis most probably. But because of the product, dahil tama siya, inflammatory naman yung epididymitis at saka orchitis, yung paglaki ng testicle. So, with our products, lumiit. Then later on, pag wala nang problema, okay na ang pag-ihi, hindi na lumaki. In fact, kung lumasin man yung iniwan niya or whatsoever na para sa BPH yung iniwan niya, pwede na rin niya tanggalin yun in the future. Ibig sabihin kasi noon, nag-normalize na yung cells ng kanyang genitourinary tract. Now, paano mag-normalize yun? With our product, and siyempre, ano ba ang source ng free radical? Yung lifestyle So pag inayos mo yung lifestyle mo, hindi na bababa na yung free radical mo, bababa na rin yung hindi ka na magkakasakit. So pwede mo nang tanggalin yung synthetics. Pag ganun, yung picture pwede nang ganun. At i-maintain mo na lang yung
kagaya nung result ng research even yung kay Dr. Keller, na yung doon sa normal individual, yung mga walang sakit yon, ang taas ng increase ng glutathione. Kahit may sakit, mataas din, pero yung may sakit kasi ubos ka agad na yung tumaas sa glutathione kasi gagamitin mo yun ng pag-neutralize ng free radical. Yun yung graph na yung bumababa yung blue, tumataas yung red. Kasi sa dami ng red, nauubos yung blue. Pero darating ng panahon na magkasabay na yun, parang dalawang parallel line na lang yun. Hindi na nag-focus ng sakit. So that will be the time na pwedeng it's either iisa na lang yung iiwanan mo maintenance mo or kahit wala na. So doon sa nagtatanong about kung pwedeng isabay ng kahit na anong maintenance, even chemotherapy, even dialysis for that matter. Siyempre kaming doktor nga lang kasi dahil hindi namin pinag-aralan nung panahon namin yung complementation ng Eastern and Western medicine. Kaya naririnig nyo yung mga nephrologists and cardiologists na ayaw nila kung minsan na saka oncologists na may sinasabay pero para sa akin, it's my personal opinion as a doctor of medicine na okay lang na pagsabayin po, walang problema. It's even better, di ba, Doc? Doc, meron pa pong tanong dito, Doc. Sabi ni Sir Terence, Doc, anong maganda pag mataas ang triglycerides? So, lahat po tinitake niya, Doc, GXL, Max1, and Solgevity. Yung isa, kwan yun, in fact, kahit isa lang ang i-take niya, mas baling dagdagan niya ng 357. Kasi yung omega-3, yan ang magpapababa ng triglyceride. Okay lang naman yung mga kung binibigyan siya ng, ewan ko kung anong binibigay sa anti-triglyceride niya, pero okay lang na i-take niya yung synthetics niyan, pero sabayan na lang niya ng ng omega-3, 5-7 natin, together with either of the three. Okay lang yun, Max1, Solgevity, or GXL. Okay, Doc. Ayan, so dagdagan po natin, Sir Terence, ng 357. Yun ang hindi pa lang niya nakuha eh. Doc, si Ma'am Emmy, ito parang rare case to, no? Pwede po ba sa babies na 4 months old, triplet daw po, yung dalawa ay weak lungs at yung isa ay may hernia? Paano po ang usage? Yes, bali yan. Since triplet yan, may developmental problem yan. Yung may hernia, definitely because of developmental issue. Ganon din yung dalawa, talagang hindi nag-mature masyado yung lungs nila. So, makakatulong ng malaki itong product natin, definitely. Kahit pa congenital yan, dahil alam naman natin na pati yung anatomical, yung anatomy, yung parts, kagaya ng di-discuss ng Doctors Forum, mga parts of the heart yon na nakakamangha yung ibang resulta ng mga associate natin at saka yung mga clients natin na pati yung structure nagbabago. So structural and anatomical and physiological yung problema ng triplet. Makakatulong yan definitely. Sigurado yan. So walang problema sa ikwan lang sa dosage kung mga ilang buwan pa lang yan. Kasi as per experience, lalo na yung mga anak ng Diamond dito sa Region 2 is kahit nga 1 capsule yung 1-year-old niya noon, 1 to 2 capsule tinetake. So pwede niyong siguro, pwede niyong I would suggest muna yung Max1 dahil wala naman kasi yung GXL, Max1 na kahit or Solgevity dahil may Solgevity pala, no? Kahit 1/2 capsule lang muna ang pwede naman tanggalin yun ibuhos ng todo sa labas, then makikita mo naman yung dami, pwede mong hatiin yon, then observe. Ito lang ang caution natin sa Solgevity. Baka yung mga nararamdaman ng iba dyan is mas malakas ang detoxification ng Solgevity. Understandable yun dahil mas marami kasi yung component So yung detox dito mas matindi, kaya it's better na start with a lower dose then unti-unti mong itaas hanggang marating mo yung normal dose for adult. Pero dito sa mga bata ngayon, 1/2 muna ang ibigay, then
pag okay naman, pwedeng subukan ng kahit 1 capsule ang ilagay doon sa kanila kung hindi naka-breast, dapat naka-breastfeeding ito. Then kaya yan kahit 3 yan, kaya pero may hindi rin kaya yan. Kailangan lang kumain ng mabuti yung mother para kompleto yung breastfeeding. Pero pwede na yung complementary feeding ng milk formula doon na ilalagay yung max product natin. Yun, Dok, no? Paano kaya siya magpapapag-spit sa 3? Kailangan yung nanay din mag-max din po para may lakas. 3 eh. Oo, yes. Dapat, Dok, di ba? Para malakas din po siya. Kasi kung yung baby lang, di pati siya, si 3 yung iba. O nga, no? Naisip ko rin yung 3 nga pala, no? Usually 2 lang eh. Pwede pa rin yun. Ma-feel mo naman pag busog naman yung bata, ma-feel yan. Then maganda yan, continuous yung suction sa breast niya. Enough yun. Enough yun sa mga 3. Then magiging doble yung mangyari dyan. Yan yung sinasabi na bawal sa nagpapasuso kasi baka masuso. Maganda ito. Kung masuso nila yung ite-take ng mother. That's even okay. Yeah. It's even okay. Ayun. Meron pa ba tayong na-miss? Yung Ashley, yung sa gallstones, bibigyan na lang kita ng dosage. Maximum ang tinik ni Kuya Rene eh. So, bibigyan kita ng dosage kung Celgevity ang iinumin. Kasi gallstones eh, mas okay kasi taasan pag okay na, tsaka may baba, di ba? Okay, ano pa ba? Ma'am Elsa, ayun. Ano, nakita mo ba ito yun, si Ma'am Elsa? Nag-opera. Lustos siya eh. Yung Lus-lus, Dok. Ilang taon na yun? Anak niya, Dok eh. So, malamang Yes. dapat to. Ilang taon, Ma'am Elsa, yung anak niya? Takot daw magpa-opera, Dok. Kasi usually pag pediatric kasi yan, pag up to 7 years old, nag-close eh. Kung kanya na, kung indirect niya. Nag-close yan habang ginagamitan ng mga supporter, then may possibility na mag-close ng pusa. So, yun. Kasi developmental issue din kasi yan eh. Nagkulang ng development ng mga muscle dyan sa area dyan. So, kaya 28, nagkaroon 28, Dok. balik itaas lang ng konti yung dosage, then obserbahan prior to operation pag talagang malaki, halimbawa talagang lumulusot na yung intestine at pupunta na sa scrotum talaga, lumalaki na yung scrotum either side kasi one-sided lang naman yan, kailangan ng operation. Anyway, simple operation lang naman yan, din naman yan masyadong nakakatakot. Pero daw po muna yung product. Kasi may kaibigan kami, Dok, ganyan din. Nag-normal eh. Possible yan, lalo na kung bata, lalo na pag yung mga batang-bata pa yan. In fact, mayroon din kaming kwan dito eh. Yung kapatid pa ni Diamond dito, although pinatry ko muna ng kwan, pero nung last nagtatanong na sa akin kung saan pwedeng magpa-opera, siguro hindi na ayos. Kasi, ang point ko kasi dyan, habang nagte-take ng product, medyo ikwan mo na i-minimize yung pagbubuhat ng mabigat, then pag tulog ng gabi, medyo i-elevate yung batak area para at least babalik yung intestine hoping na yung product. Pero kanyon kasi baka 60s na yon, senior yung patient, so iba pag mas bata. Okay. So, thank you, Meron Dok. naman dito, babae. Yung, anong tawag din natin yung buwa, sabi nila sa babae. Yan, nung first time na pumunta na sina Ate Shirley dito, nadatnan nila na talagang namimilipit na yung yung 6 years old. So, sabi niya magpapa-opera na daw siya. Nabigyan siya ng 6 na capsule, pero pumunta pa rin sila sa sa OB/GYN. Pagdating doon sa hospital, yung sinasabi niya na may lumalabas doon sa niya. Pagtingin nila, wala naman na. Yun, bago sila umalis, tinignan, wala na, nakalakad na siya. Parang bumalik agad yung niya.
Mga, oo, 6 Depende, years, no? 6 capsules lang yun. Mm-mm. Depende rin talaga. Sige. Bilis, no? Sana all. Oo nga. Sana isang sa 6 capsules, pabalik na siya. Oo nga. Ayan. Si May, ng dosage daw doon sa kanyang health problems. Maximum dosage to, Doc, no? Okay, medyo itaas pa ng konti, ito yung normal yan at maximum ka dyan. Ako na lang po ang magbibigay sa inyo, Ma'am May. May hindi po siya normal kasi medyo marami-rami po yung medyo marami-rami. Oo, meron po tayong dosage kasi kung normal dosage po, hindi po kayanin kaya kailangan po ng ating tasan. Pero ako na lang po magbibigay po, Ma'am May. Pagkatapos, Ma'am Arlene, ang pan lang, pag medyo pan siya, medyo mabigatin siya, meaning mabigat, before meals mo siya, 30 minutes before meal. Pero pag gusto niya naman na payat pala, mas gusto niyang medyo tumaba ng konti, kahit after meals mo na lang ibigay yan. Yan. So, yun po. Pag gusto niyo pumayat before, pag medyo gusto niyong tumaba after. Yan. Ayun, naku, grabe. Ang dami naman natin ngayong tanong and marami po tayong napag-usapan tonight. Grabe, Doc. Salamat po sa paglilinaw sa ating clinical study sa tao. May napahapyawan ni Doc yung result kasi nag-meeting po kami actually nung Tuesday and binigay yung result na talagang ang ganda po talaga ng ating product kasi may clinical study sa tao at hindi sa hayop. At least na-explain pong mabuti ni Doc. Ako medyo rin po ako nun, medyo nalito rin po ako ng konti. kasi medyo no? Medyo may Technical yun, technical siya. Oo, may pagka-technical. Ayan. So, pero ayan, nire-review ko rin kasi ni-screenshot ko po yung mga talagang ang ganda po talaga na may clinical trial po. So, ibig ba sabihin, Doc, sa susunod po pagka nagkaroon ng formality, parang magiging parang hindi na po tayo simple food supplement or sa tingin nyo po may It could remain a food supplement pero it can become a parang medicine na. food supplement May na parang possibility. clinical trial yun eh. Pero grabe po yun, Doc, di ba? Yung simple na ilang milligrams lang po yun, Doc? Bali 250 milligrams yung per day yon. Isa So, sa yung umaga, normal isa sa dosage hapon. ng Normal Max. dosage lang ng Max 1 yon, yung ginamit nila. Grabe, pero ang laki-laki na ng effect, 28 days. And ang ganda po ng trial nila, no? Kasi placebo controlled, yung di alam nung tao na paano tinitake niya. Tama po ba sa pagkakaintindi ko, Doc? Bali kwan, yung mga doktor na kwan, yung mga researcher na gumawa, hindi nila alam kung sino yung nag-take ng placebo at saka nag-take ng product. Yung mga kwan naman subject, hindi rin alam kung sino sa kanila yung nag-take ng ribosine at saka yung hindi. Kaya double blind. Blind yung pasyente, blind yung researcher. Para walang bias yon. So anyway, yun lang. Siguro pag magkaroon kami ng meeting later on or ikuan ko kay Sir Joey kasi very important and napansin nyo yung finding nila na mas mataas ang glutathione level yung senior then mas mababa sa sa mas bata na age. Okay yung explanation pero siyempre sa public health kasi ako may may other side of the coin. What do I mean? Bakit mas mababa ang increase doon sa sa normal yon kasi yung normal as per I hope dahil nagsabi si Lori na meron silang available doon sa sa Amerika na makikita doon sa metabolite ng glutathione kung ilan yung glutathione level mo. So hindi ko lang alam kung ginawa lahat yun sa subject nila pero ang point ko dito is kung ako ang tanungin mo naman from siyempre 35 years akong nag-analyze yung mga data. Yung younger population, kaya mas mababa ang increase. Kasi alam naman natin na mas marami ng free radical ngayon. Hindi ka makakarating ng 8 years old na wala ka ng glutathione,
Ibig sabihin, mataas pa ang growth na tayo nung mga 60, 70, 80 na buhay. May bigyan mo ng product natin, talagang mataas, tataas, mas lalo siyang tataas. Possible kasi yun na explanation. That is very possible. So, anyway, pag may time kami na mag-uusap ng mga yan para kausap, ako na mismo makakausap nila, we will try to look into that. But what is important is, basta yung product natin, napakaganda talaga, proven na natin. Ngayon na nga lang, kay Kwan tinignan ko yung sugat ni Kwan ni doktora na sugatan siya, medyo matalim yung Kwan namin. Knife namin dito yung pag-chef lumalabas na yung adipose tissue, yung taba. Kasi ang sugat, pag skin lang, pero pag malalim ng konti, meron na yung mga yellow, taba na yung malalim yon. And that was yesterday. So ang ginawa niya, siyempre nag-take kami regularly, pero meron akong tinimpla na Kwan, yung ano na ba yung natin? Yung medium. Max ATP. Petroleum jelly. Yung petroleum jelly, yung pinakamaliit na size, nilagyan ko ng 2 capsule ng Max GXL. Yun ang tinimpla ko. Yun lang ang in-apply niya. Siguro once or twice kahapon. Then, and ngayon. Then wala na, may scab na. Yung red scab. Yung talagang healed na yun. Healed na. Wala nang lumalabas na yung dugo or yung serum, ganun. Kaya mabilis talaga. So, proven yan doon sa rodent, then na-prove yan doon sa human as per increase. Pero tayo, na matagal nang gumagamit, talagang napaka-effective. Napaka-effective yung natin, yung product natin sa wound healing. Okay. Tama So, po. thank you. Salamat, Doc. Grabe po, Doc. Ang dami na naman po naming learnings tonight. Thank you Yeah, okay. po. May Okay, salamat. Ma'am Agnes, Ma'am Marlene, saka sa lahat. Mas morning po. very much po, Doc. Ang laking tulong po. Night, good Thank night you. po. Good night, Doc. Salamat po. Po. Okay, so thank you very much po sa lahat, yung aming mga invited guests. So, please kontakin nyo po yung mga nag-invite sa inyo or sila po yung kukontak sa inyo. Yung iba po kasi, like me, hindi ko po alam kung sino po yung mga nakakonect sa live, lahat, hindi ko po So, yung mga nag-comment lang doon, sila yung makakontak ko. So, please, kontakin nyo lang po ako sa page ko and si Ma'am Agnes, I think kung sa page naman ni Ma'am Agnes, pwede nyo po siyang kontakin or sino man po yung nag-invite sa inyo sa group. Sila po yung mag-i-explain and sa kanila po kayo kukuha ng product. Ayan. Sa kanila po. Kayo-kayo po ang mag-uusap. So, ayun po. Thank you very much sa Thank you lahat. po. Thank you sa pag-attend. So, ang dami natin kanina, no? Nasa 30. Yes, sa 30 sa live. Dito naman is marami rin po tayo. I think umabot tayo ng 10 or 12. So, as usual, marami po tayo. And salamat din kay Doc na talaga naman. Ayan. So, happy anniversary, Ma'am May Navarro. Andyan siya. Nandyan. Actually, kagabi kausap po namin yung mayor ni Ma'am Agnes. Nakapagpa-picture po kami mga guest na mayor. At sinare din po namin yung ating Max product sa kanya. And hopefully, makapag-bake din si mayor dun sa Lingayen. Mayor Patakil. Ayan. Okay. So, thank you. Good night, everyone. Good night po. Good night. Thank you. Ma'am Rose Ann, pa-contact na lang ako. I-check ko yung FB niyo.